Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang pitmaster at owner ng Tikboy Woodsmoke Meats. Mula San Pedro, Laguna, Mr. Julius Patrick Mapalo. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning po. Good morning, Patrick. So, Woodsmoke. Tikboy, ah? Tikboy. Yes. Tikboy. Sino po si Tikboy? Bakit Tikboy? Actually, thick boy is it's a slang in US. Like a big boy. So this is basically a big boy barbecue. So I just play on words. Not fat boy, thick boy. Yeah, thick boy. So that's good. I will change now my I'm not a fat boy, I'm a thick boy. Tikboy, double C. Tikboy. So you were trained in the US? No, actually, this was just a hobby. When? That's a hobby turned into business. Yeah. But before making that into business, anong ginagawa mo, Patrick? Nagkakaabalahan. I was actually an employee po. Where? It's a BPO setting company. So I worked there for like 10 years. 10 years. Yeah. And you don't like the schedule kasi gabi. Hindi po. Actually, it's an Australian company. So I work so medyo morning din. Morning. Yeah, morning din po. Kasi kung American company yon, gabi kayo nagtatrabaho. Actually, I used to work with night shift din eh. Pero I only lasted for like, I think, 2 years or wala. 2 years. Sa Australian saka Japanese, ayan, pwedeng umaga. Morning. Pero may difference in time tayo with Australia, no? How many I hours? think 4 hours, I think. 4 hours Yeah. lang. Okay. Anong year po ito nung nag-start ka na negosyo? Actually, it started 2020. Pandemic? Yeah, pandemic. Nag-start po yan online eh. So, we started selling online. Family, friends. Dahil pandemic, no? Walang magawa. Doon lang po muna. So, the habit became a business. Yes. Actually, natikman na family and friends, they were interested. Nagustuhan naman nila. And they were asking if binibenta ba siya. So, that's the time that we had, So, naisip mo on hindsight, bakit nga ba hindi? Yeah, baka pwede. Baka pwede ibenta. Pero, bago yan, matanong kita, mahilig ka rin naman dyan. So, mahilig ka rin uminom. Pulutan yan eh. Yes. Actually, that perfect pair po yan sa beer, sa mga whiskey. Ayan. Actually, sa US, yun ang ano nila eh. Parang pinaka-beverage nila. Yeah, barbecue party. Yes. Di ba? Yes. So, barbecue party, ayan, pulutan talaga yan. But they do steak and then, of course, baby back ribs or pork. Yun po ba yung unang mga produkto nyo? Mga back ribs? Actually, nung sinimulan po namin to, I have no idea on how to cook it. Kasi it's cooked differently sa traditional Filipino barbecue. Kasi ang Filipino barbecue is cooked Uling. Charcoal. Direct heat. Yeah. Ang smoke meats po namin is cooked indirect heat. So, luto siya sa usok ng kahoy. It's the heat of the smoke that cooks it. Yes. Okay. And it takes actually a long time for pork, it's around 4 to 5 hours, and then for the beef, around 8 to 10 hours, depending on sa beef nga, dapat hindi ganun katagal kasi yung beef, karamihan, gusto nila yung raw. Yung may dugo pa. Yes, Yeah. mga medium Diba? rare. Lalo na pag steak, no? But anyway, okay. The secret there is the wood. Kasi Yes. kung maganda yung gamit mo na wood, ang aroma ng smoke Manunuot. maganda. So, ma-absorb yan ng pork at saka ng beef. So, in the Philippines, what kind of wood do you use? Ano bang ginagamit mo na kahoy? Actually, ang kahoy po na gamit ko is, I think 5 ang gamit. 5. Kay Mito, Santol. Mangga. Mangga. Mahogany. No, I don't use mangga po. You don't? No. Okay. Kasi, sa previous na mga na nakita ko or na Google ko actually, yung mangga is may toxin na nire-release. Okay. So I don't use Mangga. Apple. Okay. kay Mito, Star Apple. But right now, I incorporate yung imported woods. So I use apple, hickory, and oak. Well, in UK, hickory is the most popular. Yeah. Like yung smoke tawag nito, keepers, yung mga isda, smoke salmon,
they use hickory. No? And talagang malasa nga talaga. Yes po, totoo. Iba yung lasa nila. So what I did is I blend yung local woods and then yung imported woods. That's Saka, why we have a distinct flavor. Sometimes they also use yung cherry oak. Yes. But very expensive. Very Huwag ka expensive. nang bumili noon. So parang fruity woods. Yes. May mga woods kasi na maganda yung aroma. Like for example, yung almasiga, insenso yun eh. Sa food. Kaya lang bawal putulin yon. Bawal putulin. But there are other woods no, na talagang maganda like maple. Maple tree, magandang ano yan. Ang aroma. Manunuot talaga So sa Pilipinas, ang nagagamit mo lang is santol. Santol, Yes. masarap talaga yung ano. Kaya mito, not so much. Yung santol talaga. Ang masarap. Well, you have yung bakaw. Alam mo ba bakaw? Bakaw. Yun po? Mangrove. Mangrove tree. Kaya lang bawal na ngayon mamutol ng mangrove. Yun po ba yung mga nasa Dagat. gilid ng dagat? Bakawan. Kaya bakawan. Bakaw. Anong araw, ang mga bakery in my province, yun ang ginagamit nilang panggatong. They have a big oven na talagang inaapoyan nila. Pagkatapos, yung mga tinapay, dito sa tabi nila nilalagay. So, mainit. But the oven, pareho yung init niya. Kaya sabay maluto. Equal. So yun, hindi ka pa problema. Alam mo, karne, baka hindi ka pa problema. Pero yung wood, talagang, yan yung challenge eh. Yes po, kasi yung wood, you cannot use it right away eh. You have to cure it for like 3 months, 2 months before you can use it for smoking. Pero actually, we have suppliers naman and may mga nagbebenta din naman dito sa Manila. Yung pine tree, gumagamit ka ng pine tree? Hindi pa po ako nakatry ng pine tree. Ba, mabango yung pine tree. Hindi pa po ako nakatry. Alam mo, baka mas mura pa mabili mo yan kasi yung mga tarima na ginagamit sa mga produkto pag ine-export, one-time use yun. So, mabibili mo yan sa marketplace. Marami kang makikita. But pine wood is also a good wood for smoking meats and fish. Okay. Baka pwede kong itry next Experiment. time. Yeah, makapag-experiment tayo. Small batches muna. So, nung nag-online po tayo, per set na rin yan or baboy mo na? Actually, started selling yung ribs lang muna. Ribs lang. Puro ribs lang. And then, pinag-aralan ko kung paano iluto yung iba naman. Yung like, liempo, pork belly. And then, yung beef, which is, para sa akin, yun yung pinakamahirap. And then, chicken. We also have chicken. Just so happen na wala kaming ngayon. Dala ngayon. So, yun yung actually primary proteins na in-offer po namin. How about fish? Have you not tried smoked fish? I tried pero hindi pa namin ini-introduce. But since ginagawa mo na rin yan naman at meron ka ng facility to do it, might as well go then and smoke fish. Yes, it's actually in the pipeline. No, pero right now po kasi ako pa lang yung pinaka nagluluto lahat. So, wala pa akong actually staff. Mga staff. In terms of cooking. Pero pagdating po dun sa service sa restaurant, meron ka na may staff? restaurant. May So, maliit na restaurant. basically, ano yung menu mo sa restaurant na yun? Puro smoke? Yes, puro smoke po. Hindi ka nag-diversify. Like, for example, aside from the smoke mo, you have vegetables and then... We have side dishes na pinipair up sa smoked meats namin. Like coleslaw, mashed potato. Oh, wow. I love marbles. coleslaw. Of course, rice. Binanggit niya yung weakness ni ko. Masarap talaga yung coleslaw. Meron po tayong dala dyan. Meron. Huwag kang mag-alala. Hindi yan makakalusot sa akin. But I notice you have pickled ginger. Pickled onion actually ko. Onions ba yan? Yeah. Alam mo, masarap din yan, pickled ginger. I haven't actually tried it, pero yeah, maybe. Masarap din yan.
So, eto per set yan, makikita sa restaurant. Yes po, actually ganyan yung mga, meron kaming single serve, meron din kaming platters for group. Yung sa single serve po, nasa magkano? Nagre-range lang po siya na 179 to 199. 199 pesos. So, ilang hiwa yon? Oo, Ilang slice? Yung 199, yun po yung beef namin. Isang slice. So, approximately 80 to 100 grams. Grams. Oh, wow. Wow. And then rice, and then may maliit na sides, yung pickled onion po. Okay. Sa beef, anong binibili mong beef? Yung mga imported beef or yung Batangas beef? Yung imported beef po. Aba. I tried yung Batangas, kaya lang ang difference po kasi nila is yung Maganit. imported, they have intramuscular fat. Okay. So, parang Kobe beef, no? Yeah, may marbling siya. Actually, mas madali siya. Lean meat and then a little fat, thick, thin layer. And So, then mas meat. masarap talaga yun. Yes po. Kasi in between, alam mo, yung steak na walang fat, hindi masarap. So, Boring. kaya, boring. So, ako, hinahanap ko yung steak na medyo may fats. Ganun po ba sa inyo? May mga fats? Halata Yes naman. po. Yes po. So, yung etong ganito kalaking size, good for ilang tao? Actually, ma'am, yun yung, diyan kami hirap na hirap sagutin eh. Kasi we have, yung customers namin, iba-iba eh. Kung si Andres, kayang ubusin yan. Isang tao. Kung ako, hindi ko kaya yan. Baka isang hiwa lang ako niyan. Uy! Pero siguro yan, for average is approximately 6 to 8 6 person. to 8. Alam mo, pag Filipino, yan, kung Family American, size. good for 4 because they don't eat rice. Aha. Pag Filipino, dahil mas marami pang rice kaysa dyan, that Totoo is po. good for 8. Yes, totoo po. Totoo, family size na Kasi siya. grabe kumain ng kanin yung Pilipino eh. Americans, may konting coleslaw, may konting potato, but basically they eat meat. Kaya lean sila eh, lean. Kung makikita mo yung mga Americans, if you go to the mall, di ba makikita mo sa movies ang sexy ng mga Americans? Fit. Pero pag pupunta ka ng mall, wow, they are also thick girls. Oo. Why? Bakit? Ang lalaki ng serving sa States. Minsan nga, pag pupunta kami ng wife ko sa US, Nagtitipid. we go to a restaurant, we order isa siya, isa ako. Later on, we would realize na nasa States pala tayo, darling. Sa sunod, hati na lang tayo. Ayan. Yes. Pero doon talaga, grabe ang serving. Marami Compared to Europe, sa Europe, hindi gaano kadami ang serving. Because they're very conscious about their health. Akala ko sa food waste ko. Di ba? Sa health. Sa health. Ayan. It's not food waste, it's the health. So if you notice, if you go to the malls in Europe, hindi gaano ka-thick girls ang nandoon. Mga sexy girls. Pagdating sa US, pagtingin mo, saan ba yung nakikita ko sa movies? Mga sexy. Wala. Meron din, kukunti. Konti. Masarap kasi kumain ko, guys. Saan po yung physical store natin? Ang physical store po ay located sa San Pedro, Laguna. Pasita 1, Esperanza Building. Inside the subdivision. Yes po. Pasita Pasita 1. I think you should go out. Go to main San Pedro. Yes. Kasi- Actually, nasa plano. But we're still, nag-iipon pa para, para mag-expand for expansion. Wala na po kayo sa BPO site. po. Tagang nakafocus na sa Yes, business. when I started na buksan na yung maliit na restaurant namin, nag-resign na ako dun. Okay, so minamarinate mo ba yan o just like steak na lalagyan mo lang, pahiran mo lang ng olive oil, pagkatapos a little salt, and then a little pepper. Yeah, actually ganun po siya kung we use dry rub, which is sarili din namin na gawa. So we have our dry rub. Before we smoke it, we put dry rub in it. And then siguro mga after 30 minutes, then that's the time na we smoke it. Kailangan mag-stick muna yung rub dun sa Okay, and then when you smoke it, hindi mo ba pinapahiran ng, let's say, maple syrup, something? Hindi na po. We use spritz para lang hindi siya mag-dry. But you try doing that because Filipino has sweet tooth. Yes, yes. Diba? Pag sweet tooth ang Pilipino, kagaya ng chasiu. Ang chasiu, matamis-tamis na pork yun. And Filipinos love it. That's why they came up with the Filipino concoction of tocino. Yes, yes. Diba? So, ano mo lang yan? Pahira.
i-coat mo lang ng maple syrup. Pag walang maple syrup, alam mo ba yung high fructose corn syrup? Yes. Yun. Ipahiran mo yan. It will be, it will look with the glaze. Na talagang tempting yon. Yes. Actually, kung sa pork, we do that. Yung parang last na cook ng pork is papahiran namin, actually gamit namin yung barbecue sauce namin. Yung barbecue sauce namin, and babalik namin siya sa smoker for about, para lang mag-settle yung lasa. glaze. And then, saka na namin siya. So, try it with high fructose corn syrup kasi wala tayong ano eh. Sige po, wala tayong tawag nito. Or kaya yung coconut syrup. Yeah. Actually, maple syrup is a good idea. Or honey. The best. Simply the best. Yun, honey talaga yun. Kaya lang sobrang mahal. Yes. Diba? Neto po bang Semana Santa, diba maraming naghinay-hinay sa baboy? Yes. Kumusta naman po? Naging challenge po ba yun sa inyo? Actually, hindi po kami nag-operate ng Friday, pero may mga nagme-message po sa amin. Marami pa rin nagki-crave. Yes po, marami pa rin. So Friday kami nag-open, and then Saturday, and then yesterday. Friday nag-open kayo? Hindi po kami nag-open. Hindi. Kasi Saturday and Sunday nag-open kami. Kasi we have this belief na pag Holy Week, huwag kumain ng karne raw. Yes. You know, the rationale behind that, because I studied in the seminary, because at that time, meat was more expensive than fish. There was a time na yung marine products were cheaper than meat. Pero ngayon, baliktad na eh. Mas mahal na yung isda kaysa meat. So, dapat baliktarin na natin yung paniniwala. Kasi it's just like you're trying to sacrifice. Mahal na yung isda eh. So, sakripisyo, huwag ka na muna mag-seafoods, kung hindi, magkarne ka na muna. Yun pala yun. Magkano yung pork ngayon? That's around 200 plus. Bumili ka nga ng isda, magkano ngayon? Yung first class na isda, 400 a kilo, 500 a kilo. So, saan yung fasting mo? Or penance? Yung penance mo, kakain ka ng isda, mahal eh. So, walang penance, luxury yun. Oo, mahal. Magbagoong ka na lang. So, hindi po naging problema. Anong oras po ba nag-open ang ating store? Ang operating hours po ng store, yung start ng service namin is 3:30 p.m. hanggang 10:30 p.m. Pero yung ano po namin, yung delivery and pickup namin is nag-start na ng 10:30 or 11 a.m. po. Okay. Sino bang kasama mo doon sa negosyo na yan among the members of the family? My wife. Actually, you're very hands-on. So, dalawa lang kayo? Yes po. So, dati ba nagtrabaho rin si Mrs. sa BPO? Yes po, nagtrabaho din po siya sa Doon mo BPO. ba siya nabihag? Hindi, actually, college sweethearts po kami. College. Yes po. So, tumigil na rin siya sa BPO? Yes po, kasi hands-on eh. Hands-on po, fully kami dito. Hands-on. Si Mrs. po ang sa marketing. Siya po actually sa sales. As a sales. She's very good in relationship selling eh. She's the one talking to our customers. Yes. Tuwing may events po, kaya po bang i-cater ng resto or hindi pa? Yes po. Actually, yung resto po namin minsan, may mga nagpapa-private event po doon. Kaya lang, it's a small restaurant. So for yung intimate events, like 20 to 25 packs. Mga ganun. Well, that's how you start. You start small and then grow big. Yeah. Diba? That's the plan. So, when are you planning to put up a branch? Like, what I'm saying is, if you are inside Pasita, you're limited to customers within Pasita. Yes. I know it's a big subdivision, maraming tao doon, but if you go out to San Pedro, grabe ang tao doon sa San Pedro, I'm sure that pagkakaguluhan kayo. Kasi unique yan eh. You're the only one smoking it. The others are actually direct heat. Yes po. Actually, we're looking into it. It just medyo limited lang yung namin. Limited pa lang yung resources namin when it comes to expansion. So, we're taking our time. We're actually studying things. That's true. Alam mo, like for example, if you expand, you'll have more problem with the wood. Sa wood. But this is what I would like to suggest to you. Make that a specialty. But you can also grill it with a direct fire.
Yeah. Para nang sa ganun ay lalawak talaga yung customer nyo. Of course, iba talaga yung lasa ng smoke because Unique. malalasahan mo rin yung aroma ng kahoy. Yung sa direct, hindi kasi mabilis maluto eh. So hindi mag-absorb yung smoke. In fact, meron pa ngang mga smokeless grill from smokeless. Japan, di ba? So ang ginagamit nila doon yung red light or kaya yung tawag electric lights. But definitely, kung gusto mo mag-expand, don't limit yourself kasi you're trying to limit yourself with the supply of wood. Yes po. Di ba? Like for example, kunyari, meron ka ring roasted chicken. Pwede ka namang bumili ng roaster. Di ba? So, doon mo na lang idaan sa pag-marinate mo ng chicken. Yes. Yeah. Actually, good tip po. Oo. Hindi, pwede. kasi hindi mo mahabol yan. Like hickory wood. Pag-import mo, problema pa ng supplier mo minsan dahil problema sa Bureau of Customs. Di ba? So, malilimit ka dyan. Yung expansion mo ay hindi bibilis. I want you to expand faster Yes. than anybody can think of. Thank you. Para better than the others. Parang better Para better than the others din. Hindi naman. There's a lot of customers in this country. We are a country of 110 million Filipinos na kumakain araw-araw. Yes. At marami doon matakaw. Nag-a-unli rice. Meron po ba kayong ganon? May mga unli-unli? Wala naman. Actually, wala po kaming unli. Oo. Kasi mahal nga yung baboy. Yes. Tapos And magbibigas pa. Pero pwedeng uminom sa restaurant. Pwede po. Pwede. Beers. So, aside from the coleslaw, nag-o-offer ka rin ba ng sauteed na corn and then carrots and then green peas? Wala po. Yung corn namin is yung corn on cob na hiniwal lang namin with butter. Sa side dish mo, napakahalaga po niyan. Corn, tawag nito, carrots, and then green peas. Yeah. Ang sarap niyan. Yes. Sauteed in butter po. Isaute mo lang in butter. Yes po. Sige po. Pwede namin idagdag. A little salt. A little salt. Yeah. So, yun yung side mo. Instead of rice, vegetables. Pero lahat talaga sila kung naghanap ng Ng kanin. Ng kanin. Masasanay din yan. Pilitin natin. Masasanay din yan. We also have salads din po. Caesar salad. Kasi we use smoked bacon, yung gawa din namin. Wow. Sa Caesar salad. So, Meron din sila Pero hindi crispy yon, smoked bacon. crispy po siya. Actually, it's cold smoked and then ipiprito. Oh, wow. Yun lang yung toppings ng sa Caesar So, saan mo salad. naman natutunan ito? Inaral niyo po ba to? Ano lang po testing lang. Trial and error. What works for me, I let my wife taste it. And then my son. Kapag approve ng son ko, matik yun. Pag-approve ng... Matindi pala, gourmet pala itong anak mo, no? Like for example, the Caesar salad, yung dressing kayong gumagawa or Hindi pa po. ready-made na? Ready-made na po siya. Kasi, Itong mga ano po dito? Sauces po ba ito? Yes, yan po yung barbecue sauce namin na ginagamit namin. Yan yung original, Thick Boy original and then yung spicy. so kayo ang gumagawa niyan? Yes po. Yung Are you sauce not kami. planning to mass produce that and then Yan. sell it in the market? We actually are. Part ng Thick Boy ng project ng DTI yung OTOP. Okay. Kasali po kami doon. So, yan po yung inintroduce namin na product namin. Patingin nga. Baka maging kalaban ni Tito Tomas. Ni Mang. Diba? So ito yung original. Yes po. Hindi pa po final yung packaging niya. Ganyan lang po siyang nakalagay doon sa store. Anong gamit mo na thickener? Yung slurry po na cornstarch and Cornstarch. Because there are other thickeners also na pwede mong gamitin. Like gamma rabic tears. Gamma rabic tears. That's good. Or CNC. CNC. Mga thickener yan. Mura Pero ba ito? cornstarch is okay. Oo. Makamasa Or na cassava starch is also okay. Pero tama lang yung thickness niya. Yes. Tama lang yung thickness. Gamit mo rito oyster sauce? No po. Subukan mo yung oyster sauce.
Oyster sauce. Ayan. Yan po yung spicy Yan daw, po yung spicy. spicy version. Magkano po yan kung ibebenta natin? Actually, hindi. We still haven't done the costing pag binenta po namin siya. So, One of the Hollywood actors, ang negosyo niya mga sauces. Sauces. And it was big. I forgot his name. Pero ang negosyo niya mga sauce talaga. So, yan, you can make a lot of sauces. Like for example, hot chili sauce. Yeah, chili. Ito naman, barbecue sauce. Yung hot chili sauce pang pizza. Ayan. So they can now diversify. Sa bagay, may gusto sinasausaw yung baboy sa sa ketchup. So, anong gamit mo na kettle dyan? Is it, tawag nito, steam kettle or it's a, pagluto ng sauce? Sauce. yung typical lang po na ano. Pag malaki ka na, you have to use a steam kettle. Mm. Steam kettle kasi makukontrol mo yung heat up to 100 degrees centigrade. Okay. Steam kettle. Steam kettle. Tapos, kumuha ka ng mga 200 liters. Ang dami na. Because Mass if produce you're pag going mass to produce. mass produce it, di ba? Ayan. Alamin na natin kung mga comments. Okay. Napakadami na nag-comments for sure. Andres Bonifacio Jr., take it away. Yes, good morning, Kong Butch and Miss Joanna from Jacqueline Dueñas, Erlinda Bachiller, Bernie Kuwanan, Hasmin Tuyor, Erly Cortaga, Cassandra Valdez, Juanito Cobrado, Gibet Escote Recaro, and Warly Roberto. Sabi ni Sara San Antonio, ganda ni Ma'am Joanna. Talaga ba? Matagal na. Sabihin mo, Joanna. Matagal na daw po, sabi nito. Okay, sabi mo ni Raymunda Maranan, maayong buntag watching from Davao City. Mark Villasia, magandang umaga from Cagayan de Oro. Adrian Garcia watching from Cebu City. Maayong buntag sa tanan DZME. Hazel Sarto, hello Ma'am Hazel. GoPro Pinoy US. Iba talaga ang galing ng produktong Pinoy. Glory Elpides Garcia. Oy, si Ma'am Gloria to. Good morning, Pro Pinoy. Ayan, Isagani Do Campo. Ayan, si Sir Isagani nagbigay kay Tikboy. Good morning, Pro Pinoy. Ayan, Kakao Gallion. Mary Lopez. Good morning, Pro Pinoy. Another Pro Pinoy idol, Chris Valdez. Good morning, Kong Butch and Pro Pinoy family. Resilin Benavides, Yummy Smoked Meat, Anneli Trinidad. Maupay nga aga mga ka-Pro Pinoy watching from Catarman, Northern Samar. Maupay na aga, imo, Annalyn. Adrian Garcia, nakakagutom na naman ang Pro Pinoy. Sana umabot yan dito. Nasaan ka ba? Okay, Mary Lopez, ang galing naman ng guest at ang lakas makasosyal ng business niya. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Oo. Okay yun, ang lakas makasosyal. Ang lakas makasosyal, yes. Saan na Kita po mo naman, sa US nga naman, pag mag-party sila, they call it barbecue party. barbecue party? Kaya malakas pulutan. makasosyal. Hanggang saan na po ba yung malayang narating na kung food deliveries? Actually, nakarating na siya ng, I think, Bulacan. Bulacan. Yeah, Bulacan. From Pinakamalayo. Laguna to From Bulacan. Laguna to Bulacan. Pero yun sa La Union. La Union nakarating siya, pero yun yung pre-prepared niya siya, yung vacuum seal. Special yun. Yeah. Special yun. At siguro pumunta doon, taga-Pasita yun, na pumunta ng La Union. La Union, doon nag-ano. Dahil siguro nag-picnic doon. O kaya pumunta doon para mag-surfing. Oo. So, pwede din po yun, yung di pa luto. Talagang doon naluluto. Hindi, walang smoke doon eh. Kailangan... Hindi po. Kunyari, sila na mag-iisip. bibili na lang yun sa palengke. Hindi. Pag kunyari, mas masarap yung timpla nila. Ilalaban ko talaga to. Ang nagpapasarap sa kanila and what makes them different from the other is the smoke. The smoke. Ngayon, bumili ka na rin ng hickory wood. Doon na lang gawin. Kung gusto mo talaga. Kung gusto mo talaga. Ayan. Kaya lang, by the time, baka bilasa na yung ano mo. Yung beef at saka yung pork. So, kailangan smoke talaga. You know, there are so many products na smoked beef, smoked pork, smoked fish that is being sold in the supermarket. All you have to do is just heat them in the oven
And then bingo, you have your smoked pork, you have your smoked chicken, you have your smoked beef or fish. Nalaman diba? ko na. Oh. Pero yung mga sausages nyo po, hindi rin, kinukuha nyo lang. Yes po, may supplier kami ng sausages. Oh. Ano pong ano yan? Chicken? Yung sausage po, Pork. shublig. Ano? Shublig. Para siyang combination ng pork and Beef. beef. Shuble. Yun talaga. Okay yung Sure. pangalan na yun. Shuble. Bago yun na, parang Akala ko pangalan ng babae yan. Eto pa, gawin nating masaya para ibigay ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko. Nagbabalik, Andres Bonifacio Jr. Yes, Miss Joanna! Ang ating lucky caller for ngayong April Fool's Day, walang bolahan, manggagaling from Quezon City, Willie Cañeso! Hello, Sir Willie! Magandang umaga! Yes, hello. Okay, Sir Willie, hulaan mo na kung magkano ang ginamit na kapital ni Sir Julius Patrick sa pagsisimula ng kanilang Tikboy Woodsmoke Meats. Ano po? 200K. 200,000 pesos. Joanna, makuha kaya niya ang 800 pesos? Itanong mo na kay Sir Julius. Sir Julius, magkano po naging kapital? Nung nasa online pa lang kami, ang Opo? ginamit namin is around 16,000. 16,000 pesos lang, magkakaroon ko na ng ganitong kasosyal na business. O, di ba? Kaya naman, bukas, 1,000 pesos Teka na. muna. Teka daw, Teka teka muna. daw. Bakit, sir? Baka hindi nakuha ni Willie pang simula. Kasi may nakita kasi siya na physical store. Sa physical store, magkano ang puhunan? Sa physical store po, inabot kami ng nasa 120. Mali pa rin! Pero, Wait! Mali pa rin! pero, magkano dapat panalunan niya? 800 pesos. 800 pesos! 800 pesos. Pero dahil ikaw ang unang tumawag after the Holy Holy Week, Oh, Holy Week break. ako na magbibigay ng premyo. Wow! Natawag na rin ako! Ang Bibigyan kita dahil tumawag ka. Yes. And then first day after the Holy Week, hindi kasali yung 800 pero bigyan kita ng 1,000. Sir Kong, hindi April Fool's Day yan, ha? Walang bolaan yan, ha? Kaya nga April Fool's pa rin. Kahit hindi ka nanalo ka. Nanalo pa rin. Malinaw. Yan yung April Fool's. Okay. Okay ba, Willie? Okay. Parang ayaw mo pa! Hindi ka ba magpapasalamat? Salamat. Nawala. Wala baka. Salamat Anyway, po. at least. Okay. Ayan ako, meron na. Sir Willie? Andiyan ka pa ba, Willie? Salamat po. Ay. Ayan. Parang napilitan ka pa. Kaya naman bukas, 1,000 pesos na ang pwedeng madagdag sa inyong mga digital wallets dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Energize si Andres, ano? Opo, gusto rin ako 1,000. Ibiruin mo naman 1 linggo nagpahinga. Pero alam mo, talagang pinapanood ko yung sa Enchanted, Ano ba yun? Parang tribute sa kanya. Hindi, pero panay replay mo Opo. Dahil sikat ka roon Nakabarong na doon sa park na. Diba? Opo. Oh. Maski pumasok kami sa haunted house. Diba, syempre, imagine mo, nakapreso yung mga siya nakabarong. Hindi lang sa yun. kanya natakot ko. Hindi lang yun. Di ba pag pumasok ka ng Enchanted House, Yes. natatakot ka. Kasi nakatawa Nagtatakotan sila nung gugulan. Sabi niya, oh! Yan. Yun. So, Ganun ang at least, kwento. masayang-masaya kayo doon sa... Yes. Enchanted Kingdom. Be enchanted. So, mga kababayan, 28. do not hesitate. Puntahan natin yung Enchanted Kingdom. Napakaganda po roon. Yes. Kahit si Andres, matanda na, nagmukhang bata. Nag-enjoy. Pero si George, pumunta doon sa Enchanted Kingdom para umupo. Yes. Naghanap po ng mga upuan. Kasi, Sir Kong. very thick boy kasi siya. Yun. Hirap na hirap maglakad. Damay-damay na to. Laglagan na to, Sir George. Andyan
Idol pa naman si Sir George. Ayan, sir, baka may gusto po kayong batiin, pasalamatan. Pwede nyo rin po silang invite dahil maraming nanonood sa ating ngayong umaga na tangkilikin itong inyong business. Sa mga nanonood ng Pro Pinoy, I would like to invite you sa aming store to try our wood smoke meats. So we offer wood smoke Texas style barbecue. So ayun, luto sa usok ng kahoy. So it's a different and unique flavor. So come and try. You can also contact us on our Facebook. At Tuesday po, rest day kayo. Yes po. Monday to Sunday, meron. Yes po. Ayan, para sa kalinawan. Wala po sila ng Tuesday, bukas, rest day sila. Ayan. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you. Thank you so much. po. And thank you, Kong. Facebook page po ninyo. Facebook page, Thick Boy Wood Smoke Barbecue. Ayan. There. Makikita niyo. Texas style. Yes, Texas yes. style. Not Gangnam style, ha? No. Texas style. Wow, kumukuria. Ayan, maraming salamat po sa Thick Boy Wood Smoke ni Sir Julius Patrick Mapalo at ng kanyang misis at ng kanyang beloved son dito. Supportive. The official taster. The official- Pag hindi nasarapan, Gourmet? hindi pwedeng ibenta. Ayan, maraming salamat, Propi netizens. Naway nabusog kayo sa kaalaman at inspirasyong dala ng kwento ng Thick Boy Wood Smoke Meats ni Julius Patrick Mapalo. Bukas, tuloy pa rin ang ating selebrasyon ng Filipino Food Month dahil sagot naman namin ang isang super tipid na lutuan na hindi nyo kakailanganin ng gasol o ano paman. Ang naibang magic pot dila ng isang Wonder Pinay entrepreneur ang tampok sa ating nag-uusapan bukas. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Lunes na lunes, nakalimutan mo si Julio at saka si Mel, ha? Sa Friday po. Okay, ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy! Pinoy, ito na